ang Kongreso doon. So bakit pinasa yung mga social services na to, kahit yung MAKIP, bakit kami kailangan humingi o pumasok doon sa portal para humingi na pondo para doon sa aming distrito? Dapat doon sa budget, naka-indicate na kung ano yung amount per district. Para yung mga infrastructure project, diba? Dapat naka-line item. Magkano? Para hindi pa pwedeng naipasa, tapos sino may hawak ng lump sum, tapos papasok na sa portal ng Congress, tapos doon kami mag-request. Post-enactment yan, ibig sabihin post-enactment intervention, napasa na yung budget, ginagalaw pa after. Okay. Dapat wala na deployment. So yun yung dalawang napakalaga. Sir, these are your vigilance sa budget. Refer ka ka-share. Ano yun, hindi, Hindi, meron kang hindi saan hindi kahit sino. Basta yun lang, sinabi ko lang. So yun, talaga hindi na talaga tayo dapat tumayag sa small committee. Hindi na pwede. Kung ano yung approve on second reading, yun na yun. O paano plano mo dyan? I-plenary mo ba? Or ipapasok mo siya provision? Paano yun? The amendment, approve mo muna ang second reading, tapos bigyan mo ng authority yung small committee na baguhin pa ulit. So secret yun, di ba? Hindi transparent. So isa-isa kami magbigay ng amendment sa atin. How will you not vital discussion? It's not up to me, di ba? It's not up to me. It's what my colleagues want. O ano yung gusto nila? Pero di ba nung nakaraan sinabi ko na mayroong mga Kaya sabi ko, siyempre, yun na kayo sinasabi ko, bakit sila natatakot? Because of good rules enactment. Di ba, hawak ng office of the speaker, yung MAI, hawak yung MAI, hawak yung MAI. O kung hindi ko bumoto, eh pwede hindi kasi nga, nagre-request kami doon eh. So, hindi pa pwede at kasi yan na kayo dineclare na unconstitutional. Ang sabi ng Korte Suprema, pag naipasa yung budget, wala nang intervention yung Congress. So, ibig sabihin, pag naipasa na yan, hindi na dapat ka humihingi doon. Kung hindi, doon ka sa department, hihingi. Bakit kami dito humihingi ng pondo? Di ba dapat sa department kami hihingi? Kasi doon nakalodge yung ano. Hindi lang sa flood control project, sa lahat, sa mga projects. Pero syempre, yun yung nakita ni President. Di ba? Kung sumama ka sa Bagong Pilipinas Servicio Air, Naku. totoo yun. Oh. Alam ko eh, nabigyan ako ng pumunta ako. O ngayon, kung sino congressman ang nang talo na hindi totoo, pakitaan tayo na cellphone. Nako! O sige, sabi mo, punta siya dito, pakitaan kami na cellphone. May message yan na matatanggap mo eh. Oh. Okay, sir. Oh, ano? Higa nga nitong siya. Pero, si Tom Choco ng tao. Si Mina yung ano. O ano kayo, umami na sa Tommy Diaco. Na meron talaga yung ginangganyan. 7-7 screen. Hawak talaga, tamba. Alam ko ng tawa ako. Hindi, yan yung ano, dito. Kung sumama ka sa bagong, ano ba yun? BPS eh. Pag sumama ka doon, meron kang 7 million AIC, 7 million Nako. MAIC, 7 million Nako. Patyata. O di ba post-enactment na naman yun, di ba? Yan yung tinatawag sa pork barrel. Kasi pork barrel, na-release kung kanino mo gusto, hindi based doon sa budget.
O sino congressman makikipagtalo sa akin na hindi totoo yan? Pakitaan kami ng cellphone. Napakita ko, may message yan. Nakapagpula yung minister. Hindi sunod sa hashtag open by cam. Open ako sa open by cam. Pero sabi ko nga, hindi lang naman doon nagsisingit sa open by cam. Ang mas importante is doon sa small committee. Small committee ng tao lang yun. Tsaka, di ba dapat, dito may minutes. Di ba? Lahat ng proposal mo, kung tinanggap o hindi. Doon sa small committee, wala namang minutes yun eh. Magugulat ka lang, pag tanggap mo ng gap, age gap, iba-iba na. Useless yung open by cam. Kung meron Useless. Hindi, okay. Hindi, okay. Yun yung first step kasi kami muna magpapasa. So doon pa lang, Useless. Useless yung open by cam na yan. Kaming manonood, ano magagawa namin? Nanonood lang kami. Yung mga watchdog ang magtatalaga sa tamba. ang sa house, dapat wala na yung small committee. Dalawang beses kasi nagkakaroon ng insertion dyan, di ba? Isa, doon sa small committee. Okay? Kasi doon magpapagod ka. Second, doon sa BICAM. At dapat doon sa BICAM, ang pwede mo lang baguhin, technically naman sa BICAM, is yung disagreeing provisions lang. Okay? Okay. Oo. Ay, maganda yung sinabi ng President eh. If you have to read on the budget, you will read it. Sir, yung certain bang sabihin na pinupolitika ni Speaker ang budget na disadvantage? In your Do I have to say it? Hindi. Okay. Basta sinabi ng Supreme Court, walang post-enactment. Walang action na kailangan sa Congress. Kasi nasa DSWD yan, nasa DOH, di ba? Bakit ka dito ng pondo na lang gusto sa'yo? Hindi ba dapat yung sa department? Oh, ngayon, baka kami magdidena, hindi kami dito kumuha. Bakit natin kami na cellphone? Pag nag-request kami, o bakit kami may portal dito? O, hindi na inyo nga na may portal dito. Gusto mo sa additional, papasok mo dun sa portal, dun ko mag-request. So, ibig sabihin, hindi ko mag-request. Mayor Benjamin Magalo, anong ibig sabihin niya? Ibig sabihin, nakikita ng ating mga kababayan na hindi magnanakaw yung mga na yan. At meron siyang ginagawa sa kanyang nasasakupan na kung saan nakikita ng ating mga kababayan. Hindi kagaya ng lalagay ng pondo sa isang distrito pero wala naman nangyayari. Kagaya ng ginagawa ng mga congressman. Kaya siya ang pinili-interview diyan sa partikular na programa na yan. Then tinamaya kayo. That is a classic case of mockery and business. Manhid. Hindi na sila nahiya, hindi man lang sila. Dapat sana tumahimik na lang sila pero hindi. Tumalakpak sila. Ganun na lang sila kamanhid. Mayor, can you back up a bit? Give us an idea kung How it actually works. yeah, how it works and who is involved. Of course, we always hear na kung mga patatista are diluting the projects because there's not much money left dahil merong mga kickback and all that. But how far down and how far up yung mga kickbacks? Ang nabalitaan by ko, what degree? nabalitaan ko mga mayor, di ba yung sabi ko kanino, ay 50 to 60% dun sa politiko, tapos 20% sa contractor, so practically ghost na yung maiiwan. Natitira, Hindi niyo ba ipapatawag yung best friend na yan ni Risa Ontiveros? Teka nga, isipin ko ng timestamp na to para isampal ko sa pagkukuha ng mga congressman ko. Itabi ko lang yung timestamp na to kasi pinapatawag nila itong si Congressman Mayor Benjamin Magalo dahil sinasabi niya na 40% ng mga proyekto ay meron kickback ng mga congressman. Itong best friend ni Risa Ontiveros, sinasabi rin niya, ba't walang nagsasalita? na lang ng mga 20%. Kaya nga mga kawayan yung nilalagay sa mga flood control eh. Kung nakita nyo yung mga nawasak na flood control, nasaan nila bakal, naging kawayan. So, bakwa lang naman yun, ay balita lang. Give us a snapshot, sir. Give us a snapshot from what you observed. How does it look like? Who makes the money? Well, it starts with the selection of the district engineer, regional engineer of DPWH, and who are actually selecting them. It's not the secretary of DPWH. These are the lawmakers. Kaya makikita
very start, may conspiracy na agad. So, here comes ang mga favorite na projects nila, especially yung mga nakalubog, flood control project, yung mga, dahil yung mga sheet piles, yung mga nilalagay sa ilalim, basta, o yung mga tatanggalin na mga silk, talagang nakalubog lahat yan. So, yan, pwede nilang paglaruan. Another is, let us say, depth nung sa technical report, ang depth dapat ng sheet piles is about 3 meters. Pwede na gawin 6 meters yan. Kaya kita mo talaga, ang haba-haba niyan. So, ilang thousands and thousands sheet piles. At bawat sheet piles talagang ang taas-taas ng cost niyan sa detailed unit price analysis. Same thing with asphalt overlay, yung mga road opening, yun ang mga gusto nilang mga project kasi talagang pwede nilang itaas yung cost niya sa detailed unit price analysis. Same thing with the cat's eye, yung mga safety barriers, so mga solar lights. Yan, paborito nila yung solar lights na yan. So, kung titingnan mo, based dun sa report sa akin ng isang contractor at mga suppliers, at sa mga resources na rin natin, these are organic personnel. Usually, ang kinukuha ng mga politiko, mga lawmakers, is around 35 to 40. Yan. Standard yan. Lalo na kung kanila yung pork barrel pan. Sir, 35 to 40%, you mean? Yes, 35 to 40. So sabihin na lang natin na average, sabihin na lang natin 25 to 40. So average na lang is 30 kinuha. Kasama na dyan yung, kukunin pa dyan yung VAT at yung insurance. So VAT is 7%. Tapos yung bond or insurance bond, pa yan 1%. So 8% na yan, 30% na. Kukunin pa ng implementing agency, around 12%. To 12%. Usually yan, magre-range siya ng 10 to 15% implementing agency. So that is the PPWH. So 12% na lang, average. So makita nyo na siguro, 38 plus 12, it's already 50 pa rin, 50. 5% na natanggal. So ang naiwan na lang is 45%. Doon sa 45%, ipapactor in dyan yung profit ng contractor. Assuming na contractor may sense of nationalism o patriotism, kukuha lang siya ng 10%. Yung 10% na yan, hindi niya makukuha kagad, hindi ka ma-realize yung profit niya. Because that will be the retention. So ibig sabihin, kung kinuha niya pa 45, kinuha niya yung 10%, 35% na lang naiwan for the project actual cost na gagamitin niya. Actual fund pala for the project. Pero 10% nakukuha niya after 1 year. So most probably, kukuha pa siya dun sa 35%. Assuming nakukuha pa siya ng 35%. The 5% sa 35%, naiwan na lang 30%. So in short, yun na lang naiwan sa project, 30% out of 100%. But there is an open procurement system that the government uses. I'm just wondering, like, how do you get around that? Because there's fill gaps, right? So lahat technically ng projects should go through fill gaps. And before you even get to the bidding stage, marami din po yung dadaanan layers of approval, presumably to ensure transparency. So how do people get around that? Well, tignan nyo na lang yung detailed unit price analysis. For example, yung rack netting, no? Because of yung technical working group and DPWH comes up with the detailed unit price analysis, stipulating therein lahat ng mga gastos, itemized na gastos sa isang rack netting project. Lalabas doon, 25,000 pesos per square meter. Pero ang totoong actual cost niyan, pag tinanong mo yung mga private contractors na talagang yan ang business nila, ang cost niyan is about 4,300 pesos. Kaya kita mo agad yung difference. 25 to 4,300 pesos. That's about 21,000 pesos ang difference. Kaya kaya na nilang laruin yan, kaya na nilang kumuha ng 40,000 kasi approve naman yung detailed unit price analysis. Approval yan. Sir, same here, may collusion not just among the contractors but as well with the
the bidding agency or the agency that bid it out. It's structural. It's an highly organized crime. Meron silang kanyan PhD. So are we also saying that even people who work in the procurement agencies are in on it, or they're not doing their jobs well, or pinapalagpas nila or all of the above? Alam naman nila na ganun kalaki. Kasi simple lang eh. Titingnan mo yung unit price analysis. Bakit 157,000 ito? Why don't you come up with a market survey? Malalaman mo kagad eh na ang taas-taas pala nito. A simple market survey, it will not even take you 30 minutes or 1 hour to talk to suppliers. Ako, katulad ako, I saw it. Bakit 157 itong ticket unit price na tupa ng solar lights? I spoke to a solar light supplier. Sabi ko, Kylie, may ititip mo nga sa akin yung parts ng isang poste. Yung semento, magkano yan? Yung base plate, magkano yan? Yung poste, magkano yan? Yung mga tornilyo, magkano lahat yan? At yung ilaw, magkano yan? Sabi niya, sir, it will range from 35 to 46,000. Meron na, sir, kaming profit mo. Can you just imagine yung 111,000 per post? And how many thousands and thousands of posts were erected prior to the election? Napakadami din yan. And that's people's money. Bawat poste, nag-average sila ng kickback na about 111,000 pesos. Readily, pwede mong imbestigahan kagad yan. And you can immediately launch an investigation. Doon sa lang sa tupay. In comparing it to a cost estimation derived from your market survey. Madali lang yan eh. Kaya lang, walang gumagawa. Bakit? Yun na yun. Your guess is as good as mine. Lahat sila nahinagpa. Mayor, sabi ni PBBM, pa-investigahan niya sa DPWH. Kaya nga eh. Papa-audit niya itong mga flood control projects. No? Anong tingin niyo? Dahil sa pagkakapaliwanag na mga DPWH people ay involved din dito eh. So paano nila i-audit yan? Lalo na, sabi niyo nga, nakatago yan sa ilalim. No? Libo-libo yan. So, optimistic ba kayo na ma-audit ng DPWH? And specifically, he mentioned the regional project monitoring team. Sila ang mag-a-assess which ones of the flood control projects in the last 3 years either failed, did not get completed, or were ghost projects. Yung project team na to is under DPWH din, correct? No, hindi po. Hindi po. Gusto ko lang po i-clarify. Meron po tayong Regional Monitoring Office, Project Monitoring Office na under the Regional Development Council. Pero hindi ba kayo nagtatangka kapag pumalakpak sila? Hindi alam nilang mahirapan silang matukoy. Kasi wala silang pinirmahan. Wala naman silang pinirmahan. Sila yung pinakamalaki porsyento dyan. Pero wala silang pinipirmahan. Yan ang arrangement eh. Sindikato eh. Organized crime na eh. Tatanggapin nila yung advance na 20%, hintay pa nila yung beginning na 15 to 20%. Wala silang pipirman, tatanggap lang sila ng pera. Kaya anong ebidensya mo doon? Magsasalita yung contract. Hindi technically, hindi magsasalita yung district engineer kasi papan yun. Kaya yung contractor, kung willing yung contractor na mag-execute ng affidavit, and again, assuming na nag-execute siya ng affidavit, I think the head of CID, ano yung corroborative evidence naman, kailangan din. Kaya mahirap, kaya pumapalakpak sila dahil alam nilang mahirapan siguro sila i-pinpoint eh. Ganun na lang. Kaya nasabi ko, height of mockery and callous na sila nakita ko kung tao. So It will be hard to pin down to the lawmakers or government officials. It will be hard to connect it to the specific government official. You are absolutely right, Reggie. One thing about the congressmen, they share best practices, especially how to evade the law. May doctorate. Meron silang some of them are already graduate, doctorate degree dyan. Mayor, kayo po dati si ADG Chief. Kung kayo i-imbestigahan ito, paano gagawin? At paano nyo prosecute? If you have free reign. First is you have to secure all the pieces of evidence, especially the documents. Ganon din ang ginawa. When I was in charge of the investigation ng mga NIA project, the first thing that we did was to secure all the documents regarding the project. At isa-isa namin pinag-aralan lahat yun.
doon namin nakita na ang dami palang ghost projects dyan sa NIA. And to think na we're just hitting the tip of the iceberg. The irrigation, yeah, National Irrigation Administration. Yeah, and yan, you have to exploit the document exploitation and how sa investigation. Pero sa nga, mahirap dito, sabi nga ninyo, wala namang pinamahal yung mga pinakamalaking kinita. So, how do you proceed from there? Kailangan talaga kumbinsihin yung mga contractors to Sa testify. Testigo. Yes, talagang testimony. And you have to, reduce it into writing. Affidavit. Kailangan mo yung affidavit. And threat Kung meron naman, kailangan lang talaga a set of pieces of evidence that will, sabi natin, that will reasonably indicate that there's a collusion, conspiracy, yun ang importante. There are some people who say they feel like corruption has gotten worse under this administration. Ikaw, Mayor, you've been looking at corruption in government projects for a long time. What do you think? It's something beyond one's imagination. Yung description sa akin ng He is very qualified to handle that. He okay. Isa lamang ho yan sa napakaraming dahilan kung bakit mahal na mahal namin si Digo. Yung mga Pilipinong lumalaban ng parehas, yung mga Pilipinong parang nagsasakutuloy sa mga pamilya, ang piniperwisyo nito mga sasabihin na ito, yung mga kahati, turista, mga lahat yan. Nung panahon nila ang Pangulong Duterte, kahit paano, pinasisiguro ng mga kagaya ng ating lumalaban ng parehas. Lalo mga panahon na ito, kung sino pa yung mga lumalang ng parehas sa buhay, sila pa ang natatakot dito sa mga kanilang ito. Ngayon ang bandito, kung hindi nila kaya ng mga ng mga water concessionaire. Sa balikan niya. Posible ang issue ng umalaan nila sa mga flood control projects na itinagaling ni Pangulong Bongbong sa unang iimbestigahan ng Senator Putuhiti na pinag-umunuan ni Senator Rodato Marcoleta. Yan ay ayon kay Senator Diego Estrada. Sabi ni Estrada, maaari magsiguran ng mga pagpupulong investigation sa Marcoleta Maliwanag na po kayo sa inyong mga kababayan kung bakit talagang pinipili natin kung si Marco Romualdez na ang Senate President at si Jesus Cordero. Maliwanag mo, tayo natin dyan. Ayaw mo natin mapalitan ng si Jesus, lalo na kapalit niya si Jesus. Alam mo na nagigyan ang kahihinatnan ng ikaka-istorya sa Senado kung sakaling hindi mapalitan niya si Jesus Cordero. Magtatalaga siya at isang magaling dyan sa buwibo at pasigurado sasalat sa inyo ang mga kabawi na ginagawa nila yan sa bawat relasyon.
At yan na nga ang nangyayari. Kahit wala pang ilaing resolusyon sa Senado ng dito, kumpiyansa sa Estrada na mahusay itong mapapangunahan ng Marcoleta. Nitong Martes, nag-aay na sa Senado ng Tulfo ng resolusyon para sa ating ng Senado ang komunikat ng nag-aal sa flood control projects. Partikular na ito na sisinasa kung saan nagamit ang bilyong pisong budget noong 2024 at ngayong 2025 para sa flood control. Samantalang maraming barado basada at drainage na nagresulta yan ng malawakang pagbaha. Maliban sa flood control projects, kasama din ang kontrobersiya sa joint venture agreement sa pagitan ng mga water districts at mga pag-concessionaires. Ngayon sila naman ang masasalang. Dahil kung ginagawa nila sa mga software, hindi naman mamamangyari si Senator dati na ulit. Hindi naman niya gagawin mo kapag kung hindi ginagawa ng mga congressman niya. Pero sigurado, yan ay sila pagdating sa komunidasyon na dyan sa congress ko, itong si Senator dati na ulit, mag-aano ang para sa kinalupa. At walang kaibigan dito. Walang kaibigan dito. Walang mga congress dito at ang mga sasalan kayo ng si Makulit. Ayan si Juan. At Ipinagtanggol naman na Estrada si Marcoleta sa mga balikos, bakit ito ang ilinagay sa Bulubong Committee. Ito ang unang pagkakataon ng Bulubong ay pamunuan ng isang military senator na nag-iimbestiga sa mga pang-aabuso at katiwalian sa gobyerno. Kaya nasabi ng Estrada, isang abogado si Marcoleta at matagal naman itong naging kongresista. Maraan ng ibang senador na humili na pamunuan ng komite at idinit na walang naging kapalit ang pabibigay ng Bulubong Committee kay Marcoleta. Dito mula sa isang senado na nagsasabing bawal na maging chairman ng mga Panginoong komite ang isang baguhang senador. Baka matulungin ano ang pagiging ating kongresista nito para magiging natuloy ang mga sinasabing kongresista na pumarasa ko ng bilang mga kontrator. Pagbilang naman ng Marcoleta, magiging patas siya sa pag-iimbestiga at hindi gagawin ng komite sa personal na interest o pamumulitika. Paraan mo naman ng kumapaan mo ay undertake na investigate. ngayon mga kababayan, ang sigurado ko dito, ang sigurado ko dito, ito yung Senator ni Makulit, marami yung paiiyak ito sa dyan sa buhay mo yan. Yung mga magnanakaw, yung mga gagawin ng opisya na wala nang inisip, pagkat bago matulog, paano nagnakaw, paano makakitbak. Pagkakasing, hinihira na, tanghali, bago matulog po, pag nanakaw na sa utak. Siya na pagkulang Makulit at anahin mo lang yan. At ako'y naniniwala. Sabi nila, wala nang malas daw sa kampanya ng buhay mo na yan. Walang pamahigit niya sa mga na yan. Diba? Baka yung pamagawa sa kanya sa pagiging vice presidente ng Pilipinas, siya ang posisyon na yan. Senator Dati Makulit ay, naku, maliwanag, ika nga, nakakaliwanag ng inaharap ng mga na ito sa politika. Tapos natin yan siya ng ganyan pagiging komite, tapos nakakatawag siya yan. Meron siya integridad, maraming nagmamahal sa kanya. Dahil nakita natin sa ating mga manalo na yan. Vice President o dati sa probinsya, siya nagbilang mas nakakawin yun. Vice President sa Republic of the Philippines. Yung dati ang pamahaan kayo eh. Kaya naman mo na pala.
to